Sa linggong ito, ang hinihiling natin sa Diyos, katulad ng sinasaad sa pagbasa, makarating sa puso ng Diyos ang ating mga dasal at makauwi tayong kinalulugdan ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano po yun, Bishop? Ano bang sikreto? Anong dapat gawin para ang dasal namin makarating sa langit at kami kalugdan ng Diyos? Narinig natin sa Ebanghelyo, may dalawang taong nagdasal. Paano ka nga ba magdasal? O dili kaya, papaano ka ba mamuhay? Narinig natin yung Pariseo, yung naunang nagdasal, nakatingala pa. At ang sabi pa nga niya, maraming salamat, Panginoon. Ang ganda ng intro. Pero anong sumunod niya sinabi? Salamat, Panginoon. Hindi ako katulad ng iba dyan, mga magnanakaw, mga mangangulonya, mga makasalanan. O kaya katulad nung taong katabi ko rito. Anong nangyari doon? Ang ganda ng simula niya. Salamat, Panginoon. Ani mo'y nakaharap siya sa Diyos. Pero sa totoo lang pala, hindi lang sa dasal niya, kundi maging sa buhay niya, hindi naman talaga siya nakaharap sa Diyos. Nakaharap siya lalo na sa ibang tao. Ingat daw po tayo mga kapatid, hindi lang ito sa pagdarasal, kahit sa buhay natin. Hindi ka makakatagpo ng kaligayahan kung madalas ka tumitingin sa mga katabi mo, sa kapwa mo. Siguro nga, sabi nga niya, salamat Panginoon, hindi ako katulad niya magnanakaw. Aminin natin minsan, masabihin natin, hindi naman ako katulad ng iba dyan mga kurakot. Hindi ako katulad ng iba dyan mga kriminal. Hindi ako katulad dyan mga adik. Hindi ako katulad ng iba dyan mapupurol. Yun ba ang pinaghahanguan natin ng kagalakan dahil lamang lang tayo sa iba? Kasi pag ganun daw po ang pinaghahanguan natin ng kaligayahan, di ho magtatagal yan. Siguro ngayon pagsimba mo, sabi mo, ay salamat, mas maganda ang damit ko sa kanya. Mas may itsura yata, di hamak naman ako dito sa katabi ko. Kung ganun lang ang pinaghahanguan ninyo ng kagalakan, sayang. Ako na ho magsasabi sa inyo, darating ang panahon, paglabas nyo lang dyan, may masasalubong kang mas maganda sa iyo. Mas matalino sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas makapangyarihan sa'yo, kaya tapos na ang maligayang araw mo. Kung ang pinaghahanguan mo lang ay ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Naalala ko po tuloy, meron ako isang kaklase sa aming klaseng Latin. Medyo hirap na hirap po siya, halos bumabagsak siya. Kaya lagi niyang grade ay 75. Naawa nga ako, kaya minsan tinutulungan ko siya. Isang araw, dumating yung teacher namin, dala-dala yung mga eksamen. Sabi niya, may maganda akong balita. Tapos tinawag niya, papalitan ko yung pangalan ng kaklase ko. Sabi niya, Rudy. Kasi lagi nga 75 ang grade niya. Kaya sabi sa kanya, Rudy, magsaya ka. Class, si Rudy, 95 ang grade. Si Rudy naman, tuwan-tuwa siya. Dinidilaan pa kami, 95 ako. Tapos sabi ng teacher, the rest, 100. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang malungkot, nalungkot siya. Kasi noong una sabi niya, ang taas ng grade ko. Tapos nung nakita niya yung iba pala, 100, nalungkot. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang malungkot. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa amin. Di ba ang dating grade mo 75? Ngayon 95, dapat magsaya ka. Huwag kang malungkot dahil mas mataas kami sa iyo. Ang tingnan mo kung papaano ka lumalago.
kung papaano umaayos ang takbo ng buhay mo. Yun ang mas mahalaga. Hindi yung ikinukumpara ang sarili mo sa iba. At yun yung ginawa naman ng ikalawang tao, yung publikano. Yung tunay na kinalugdan, yung tunay na nagdasal, yung tunay na nabuhay. Simple lang ang sinabi ng publikano. Anong sabi niya sa kanyang dasal? O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Tumingin ba siya sa iba? Katulad ng Pariseo? Hindi. Ang tinignan lang niya, siya na may kahinaan at kapintasan. Pero dahil humarap siyang tunay sa Diyos, ang kanyang dasal ang kinalugdan. Sapagkat may kapakumbabaan sa kanyang puso, may katapatan, nagsisisi. Di ba sa panahon ngayon, yan ang kailangan ng bayan natin. Ang daming iskandalo, ang daming kaguluhan, ang daming alingasngas, pero walang nagsisisi. Ang daming ninakaw, walang umaaming magnanakaw. Ang daming kasinungalingan, walang umaamin ng pagkakamali. Mga kapatid, ipagdasal natin na tunay tayong humarap sa Diyos. Yun ang aking pabaon po ngayong linggong ito. Tandaan natin, lagi tayong nakaharap sa Diyos. Huwag ka nang humarap kung kani-kanino. Huwag mong tignan, ano ba meron yung kapitbahay ko? Ano ba meron yung kumpare ko? Ano ba yung wala yung kaklase ko? Huwag yun ang paghugutan natin ng kasiyahan sa buhay. Humarap ka sa Diyos. Humarap tayo sa Diyos. At alam natin sa harap ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki. Kaya nga yung Pariseo na yumabang, hindi niya talaga kaharap ang Diyos kahit nasa loob siya ng simbahan. Dahil kung alam niya talagang kaharap niya ang Diyos, hindi niya makukuhang magmalaki. Hindi niya makukuhang manumbat. Hindi niya makukuhang magbilang ng mga mabubuti niyang ginawa. Dahil alam natin, kahit anong gawin natin, kulang pa rin sa harap ng Diyos. Kaya ito yung lagi nating aalalahanin. Alam niyo po, napakalaking gabay ito sa buhay. Kapag nagdarasal ka, paalala mo sa sarili mo, kaharap ko ang Diyos. Dahil pag naalala mo yon, mambobola ka pa ba sa dasal? Hindi. Kasi alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Magpapakitang gilas ka pa ba? Hindi. Kasi alam mo, basang-basa ka na ng Diyos. Kaya pag nagdarasal tayo, pag hinahanda mo na yung sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, kaharap ko ang Diyos. At magiging tama ang dasal mo. At gayon din naman, pagkaharap mo ang kapwa mo, paalala mo sa sarili mo, kaharap ko rin ang Diyos. Hindi lang yung kapwang yan ang kaharap mo. Hindi lang yan taong yan ang kaharap mo. Kaharap mo rin ang Diyos. Kung maalala mo yon, sabi ko sa inyo, napakamabisang paalala yon. Halimbawa, di ba? Nakita mo, masasalubong mo ngayon yung kaaway mo. Nangingit-ngit ka na, tapos biglang pinaalala mo, kaharap ko ang Diyos. Magmumura ka pa ba? Susuntukin mo ba yan? Ichichismis mo ba yan? Natitiyak ko, pag naalala mong kaharap mo ang Diyos, hindi mo gagawin yan. Di po ba? Kaya napakagandang paalala. Pabaon natin, kaharap natin ang Diyos. Pag nagdarasal tayo, kaharap natin ang Diyos. Paglabas natin mamaya, kaharap din natin ang kapwa natin, kaharap din natin ang Diyos. At tinitiyak ko sa inyo, pag yun ang lagi nating naaalala at naisa sa puso, nagiging tama yung dasal, tama yung gawa natin. Dahil sa katunayan lang, sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa,
sa dulo ng ating buhay, ano bang mangyayari? Haharap din tayo sa Diyos. Malapit na ang undas. Naalala ko, umuwi ako lagi dito nung ako'y bata pa tuwing undas. Tinanong ko yung mga kabataan nung isang araw. Sabi ko, uso pa ba yung mga nangongolekta ng kandila? No? Tinignan ako, parang sinabing talagang makaluma na to si Bishop. No? Hindi na uso ngayon yun. No? Pero pagdalaw natin sa mga sementeryo, nakikita natin yung mga nauna na sa atin at ipapaalala siguro nila sa atin, makikita-kita rin tayo, nauna lang kami. Pero tayong lahat, haharap sa Diyos. Kung kaya nga't ngayon pa lang, nagsasanay na tayong humarap sa Diyos, pag dumating yung panahon, haharap tayo sa Kanya. Maning-mani na ho yun. Madaling-madali na sa atin yun. Kasi dito pa lang sa lupa, habang tayo'y nabubuhay, alam na natin, kaharap natin ng Diyos. At kung papaano sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, natapos ko ang lahat, nagawa ko na ang lahat, kaya nga't malakas ang loob niyang haharap sa Diyos. Ganon din sana tayo pagdating ng panahon na yon. Kaya't sa misang ito, yan ang pabaon nating idasal lagi. Tuwing tayo'y nagdarasal, saan man tayo naroon, maalala natin lagi, kaharap ko ang Diyos. At kapag ito'y lagi nating naisa sa puso, ang dasal natin lalampas sa mga ulap at makararating sa langit, at tayo'y tunay na kalulugdan ng Diyos. Amen.